Kapag nabasa natin ang salitang salvation sa Bible, ito po ay tumutukoy sa tatlong bahagi. Hindi yan agad-agad tungkol sa kaluluwa, sa pagpunta ng tao sa langit. Hindi po. At may kaligtasang tumutukoy sa lupang ito. At yun po ang ating i-discuss ngayong gabi. Maraming nagtuturo sa iba't ibang relihiyon na hindi daw matitiyak ang pagpunta sa langit kasi may mga verses sa Bible na nagsasabing hindi paligtas, maliligtas pa lang. Pero kung ating aaraling mabuti, merong salita sa Bible na ligtas na, naliligtas at maliligtas. Ayan. So ngayon pong gabi, yun ang ating tatalakayin. Mga kapatid ko ha, sige, mag-aral na po tayo ng salita ng Diyos. Madako tayo sa ating ilang mga talata rito. Okay, so number 1 ay ipapaliwanag po natin kung ano yung positional salvation. Okay, positional salvation at medyo English talaga itong ating naihandang outline ngayon. Kaya ito rin yung kokopyahin ninyo ha. At alam ko naman na high school graduate yung mga estudyante natin ngayong gabing ito. Kaya naintindihan niyo yan. Masanay tayo sa English. Okay? Tagalog naman ang aking paliwanag eh. Okay? Positional salvation. Sunod po ay experiential salvation. At number 3 ay ultimate salvation. Ayan. Kaakibat ng number 1, positional salvation, yung tinatawag na justification. Okay? Pag sinabing justification, tumutukoy ito sa pagiging just o pagiging matuwid ng ating kaluluwa. Kaya po, sa baba ng positional salvation ay yung soul, the word of faith, sabi ng Bible. Yun po yung gospel of the grace of God. Sa Romans 10:8, mababasa po natin yan. No? Sa Romans 10:8 ay makikita po natin, yan ang ating gospel of salvation, the word of faith. Okay? The word of faith is no other than but the gospel of the grace of God. Yung death, burial, and resurrection. Okay? So, dapat maintindihan natin yan. So, soul salvation ang tinutukoy dyan. Ha? Yung word of faith. Yun ang nakapagliligtas. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Okay? So, yung word of faith, pag sinampalatayanan niya na isang tao, ikukonect mo yan sa Ephesians 1:13 and 14, maliligtas ang isang tao. Okay? Ngayon, tuloy-tuloy yung mga talatang iyan sa Romans chapter 10, verse 8, verse 9, and verse 13. Ayan. At diyan po sa chapter 10, Romans chapter 10, hindi po iisang kaligtasan ang pinag-uusapan diyan. Meron po diyang pinag-uusapan tungkol sa positional salvation, experiential salvation, and lastly, ultimate salvation. Yan po rin yung justification, sanctification, and glorification. Okay? So, dito sa number 2, experiential salvation, tumutukoy ito sa ating spirit. Okay? Meron po tayong salvation of the spirit and most of the time, yan po'y tumutukoy sa ating testimony. Tumutukoy yan sa ating pong patutuo. Ibig sabihin, kung paano tayo nakikita ng ibang tao. At the same time, paano natin nakikilala ang ating sarili. Kung lumalakad ba tayo bawat araw sa kalooban ng Panginoon. Okay? So that's why dito po sa experiential salvation, ito po yung ating mga gawain, ito yung ating mga ginagawa. Kung dating nagsusugal ka, nag-iinom, naninigarilyo, ano man ang bisyo mo, ikaw ay magagalitin, ikaw ay masama ang ugali, ikaw ay palamura. Yan yung mga bagay-bagay na dapat ay atin na ililigtas ang ating sarili. So pag sinabing experiential salvation, nararanasan mo na makalaya mula sa mga espesipikong kasalanan na iyong nagagawa noong ikaw ay hindi paligtas. Yan ang tawag diyan ay experiential salvation.
So, anong pagkakaiba ng positional salvation at yung experiential salvation? Pag sinabing positional salvation, yung iyong posisyon, yung iyong standing sa harapan ng Diyos, hindi na magbabago. Ikaw ay anak na ng Diyos, yun yung positional salvation. Ang kaligtasan na ito ay tumutukoy sa kaluluwa. Ibig sabihin, hindi ka na pupunta sa apoy ng impyerno. Okay? Sa oras na ikaw ay sumampalataya sa word of faith, doon sa gospel, sa death, burial, and resurrection, ikaw ngayon ay tatatakan ng banal na spirito at may reservation ka na, ikaw ay tiyak na langit ka pupunta. Okay? So, yun yung positional salvation, ha? At ang experiential salvation, from the word experience, nararanasan mo ang makaalis, makalaya sa mga maling gawa dito sa lupa. Okay? Kagaya ng sinabi ko kanina sa inyo, lahat ng gawa ng ating laman, pagbumura, paninigarilyo, masamang gawain, lahat na. Isipin nyo na ang kasalanang nagagawa ng isang tao dito sa ibabaw ng lupa. Ang isang tunay na ligtas, yung kaluluwa nating naligtas, dapat yung ating espiritu, yung ating patotoo, ay makaligtas din mula dun. Okay? Sa mga kasalanang iyon. Ang tawag diyan ay sanctification. Ang salitang sanctification ay ang ibang tawag diyan ay to sanctify. Ibig sabihin, to make holy. To make holy. Ginagawa kang banal. Yung gawain mo pa sa pang-araw-araw na gawain ay nagiging banal. Nababago ang iyong pananaw tungkol sa maraming bagay. Kung sila nag-i-enjoy mag-inom doon, hindi ka na mag-iinom sapagkat dapat makaligtas ka. Kasi ang iniingatan mo rito, yung iyong testimony o iyong patotoo. Ayaw mo na makita ng ibang tao na ang pagiging Kristiyano pala ay okay lang mag-inom, okay lang manigarilyo, okay lang na magsugal. Hindi ganon. Ang isang Kristiyano ay dapat humihiwalay sa mga gawaing makamundo. Okay? So sasabihin nyo, ay killjoy palang maging Kristiyano. Ang gusto ko maintindihan ninyo, anak ka na ng Diyos eh. Anak ka na ng Diyos. Ikaw ay tagalangit. Hindi ka na taga-mundo. At ang purpose yung bakit tayo iniwan ng Diyos dito sa mundong ito at hindi tayo agad dinala sa langit pagkatapos nating maligtas, kasi ang plano ng Diyos sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ko, maakay natin ang iba. So, hindi natin maaakay ang iba kung tayo ay hindi magbabago. Okay? Araw-araw, pagsisihan natin ang ating mga maling nagagawa. Ihingi ng tulong at huwag nating pabayaan ang ating sarili sa pagbabasa ng Bible, pakikinig sa Bible study, sa pananalangin, at the same time, pagsama sa mga fellowship na kung saan nagtitipon-tipon ang mga mananampalataya. Number 3, ultimate salvation. Pag sinabing ultimate, dyan po galing yung salitang ultimatum, ibig sabihin ito yung pinakakawakasan, ito na yung conclusion, ito na yung huling-huling mangyayaring kaligtasan sa atin. Ito naman itinatawag na glorification. From the word glory, maluwalhati o magkakaroon ng maluwalhati o glorified body ang ating katawang ito. So ito'y tumutukoy sa katawan. Okay? Itong katawan natin ito ay magkakaranas ng wala ng kasalanang maiisip, wala ng desire na gumawa ng mali, sapagkat yung kasalanan, yung katawan na yan ay wala na yung kasalanan, wala na yung old nature, wala na yung nananahan sa katawan na kasalanan. Kasi mababago na. Kung paano yung katawan ni Kristo nung nabuhay siyang muli, ganun din ang magiging katawan ng isang Kristiyano kapag tayo ay na-rapture. O kung tayo mamatay ngayon, bago mag-rapture, mabubuhay tayo muli at yung katawan na may ibibigay sa atin ay katawang panglangit at yung katawan na yon ay hindi na makakaranas at makakaramdam ng pagkatukso. Okay? Ang tawag doon ay ultimate salvation na kung saan
perfect na ikaw, body, soul, and spirit. Amen. Yan, dyan po papasok yung patience of hope, Romans 10:13. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang context po niyan, mga kapatid, ay millennial kingdom. Okay? Sapagkat prophetic verse po yan sa dispensational point of view. Okay? Na yan ay connected sa bansang Israel at yan po may kinalaman sa prophecy tungkol sa national and individual salvation of the Jews before they enter sa millennial kingdom. Okay? Salvation of the body. Now, dito sa ating chart, makikita natin yung justification, sanctification, and glorification. So, tumutukoy po ang justification sa soul, ang sanctification naman tumutukoy sa ating spirit, at ang glorification naman ay tumutukoy sa ating katawan. So, sa ating bibigyan ng paliwanag ang bawat salita na maitatapat sa tatlong ito. Number 1, instantaneous. Okay? Sa justification, instantaneous. Sa sanctification ay process. Sa glorification ay instantaneous. Pag sinabing instantaneous, agad-agad, mabilisang mangyayari. Sa isang kisap ng mata, sa isang pagkurap ng mata, ay mangyayari agad. Amen? So, mabilis lang na nangyayari ang kaligtasan ng kaluluwa sa oras mismo ng ating pagtitiwala at matatakan tayo ng banal na spirito. Kailan yun? Nung inyong naunawaan na sapat na ang ginawa ni Kristo at kayo'y nagtiwala ng buong buo na kayo'y welcome na sa langit dahil sa sapat na ginawa ng ating Panginoon Jesus. Okay? Ngayon, ang sanctification naman ay isang proseso. Pag sinabing proseso, hindi ito matatapos hanggat hindi namamatay. Simula nung ikaw ay naligtas hanggang sa ikaw ay marapture o mamatay, hindi matatapos ang prosesong ito. Ang tawag dyan ay pagiging banal. Araw-araw mong tatanggihan ang iyong sariling gusto at susundin ang gusto ng Diyos. Ang tawag dyan ay proseso yan. At ito namang glorification ay instantaneous din yan. Ang kaligtasan ng katawan ay biglaan din po. Mangyayari po yan mismo sa araw ng resurrection or sa araw ng rapture. Okay? So, dapat maintindihan natin yan. Number 2, positional. Sunod ay, sa sanctification ay progressive. Pagdating sa glorification ay perfection. Okay? Positional, progressive, perfection. So, naintindihan nyo naman siguro, pag sinabing positional, posisyon. Ano ba ang posisyon mo? Okay? Ibig sabihin, ikaw po ay matuwid na sa harap ng Diyos. Pag sinabing sanctification, yung pagiging banal, ito ay nagpo-progress. Ibig sabihin, ito ay palaki ng palaki ang iyong pagkatakot sa Panginoon at pagiging banal. Ayan. Dati nahihirapan ka pa, may issue pa sa'yo ang pananamit, may issue pa sa'yo ang itigil ang pagtaya sa weteng, pero ngayon, habang tumatagal at napapamahal ka sa Panginoon, unti-unting nagpo-progress ang iyong pagbabago. Okay, next. Ang perfection sa glorification, magiging perfect ka. Magiging sakdal ka. Wala ka ng pagkakamali pagdating na yon. So, hindi tayo naniniwala na kaya nating maging perfect habang hindi pa tayo na bibigyan ng glorified body. Hindi tayo naniniwala. Kaya nga po, araw-araw may battle tayo. Araw-araw meron tayong pakikipaglaban sa ating pong sarili. Okay? Next, standing. State and then standing. Pag sinabing standing, fix po yon. Pag sinabing state, pabago-bago. Pag sinabing standing uli sa part ng glorification, fix din yon. Okay? Sana maintindihan nyo. Ang nagbabago lang ay yung state, yung estado. Parang gulong, eka nga. Minsan ay nasa taas, minsan ay nasa baba. Minsan malakas ka spiritually, minsan hindi ka malakas spiritually. Pag di ka nakapagbasa ng Bible, hindi ka nakapag-attend sa church, yan, nararanasan yung pagbaba,
ng iyong pagiging banal. Minsan, nababalik-balikan mo yung kasalanang dating tinalikuran mo na. So, kaya kinakailangan po, lagi po tayong nagsisisi. Araw-araw namamatay tayo sa ating sarili. Araw-araw dinideny natin ang ating sarili. Yun po ang ibig sabihin yan. Okay? Next, justification. God's act to save us from penalty of sin. Ito yung gawa ng Diyos na iniligtas tayo mula sa parusa ng kasalanan. Galing, ano? Ito yung time na tayo po ay buhay pa tayo, pero niligtas na tayo ng Diyos mula sa parusa ng impyerno. Kaya pag namatay tayo, anytime, hindi tayo pupunta ng impyerno. Okay? Sa sanctification naman, God's work in saving us from the power of sin. Don't forget, nakikita ninyo, lahat yan ay letter P. Yung isa ay salvation from the penalty of sin. At ito naman po ay sa sanctification ay salvation from the power of sin. Kasi makapangyarihan ang kasalanan. Pag di mo napigilan ng sarili mo, talagang tuloy-tuloy ka. Lagi kang kinakalabit, lagi kang binibigyan ng tukso. Okay? Kaya ito yung pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng preacher, sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng salita ng Diyos, at ang banal na spirito ay ikukonvict ka. Okay? Ikukonvict ka ng Holy Spirit. Sasabihin sa'yo ng Holy Spirit, anak na kita, huwag mong gawin yan. Hindi yan tama. Hindi yan ang kalooban ko sa'yo. So sa paulit-ulit na nararamdaman mo at sa paulit-ulit na preaching, paulit-ulit na pagbabasa mo ng Bible at nababasa mo kung anong kalooban ng Diyos, na ililigtas ka mula sa power of sin. Okay? And sa glorification naman, God's work in saving us from the presence of sin. Amen? So, lahat yan letter P, ha? Salvation from the penalty of sin. Number 2, salvation from the power of sin. And number 3, salvation from the presence of sin. Praise the Lord. Amen? Pag sinabing salvation from the presence of sin, wala ka ng struggle. Ibig sabihin, wala ka ng kasalanang mararamdaman. Wala ka na rin kasalanang makikita. At wala ka na rin kasalanang magagawa. Bakit? Perfect ka na eh. Okay? Perfect ka na. So next, mga kapatid, tingnan po natin naman itong justification, yung sumunod na column, means to be righteous. Ito yung pamamaraan ng Diyos upang ikaw ay maging matuwid. So, hindi ikaw ang gagawa ng katuwiran mo dito sa justification. Yan ay libreng binibigay ng Diyos sa'yo sa panahong ikaw ay sumampalataya. So, bagamat nagkakasala ka pa sa paningin mo at sa paningin ng ibang tao, sa harap ng Diyos, ikaw ay righteous na. Ikaw ay matuwid na. Amen. Next, sa sanctification part is means to be holy. Ito naman yung kabanalan na mai-experience mo. Kasi iba yung positional holiness, nung ikaw ay naligtas, righteous ka na, holy ka na. Kaya ikaw ay nagpapaka-holy dahil ikaw ay holy na sa loob. Okay? Ulitin ko. Kaya ka nagpapakabanal kasi banal ka na sa loob. Ayan yung sanctification part. Okay? And next, glorification means honor, dignity. Ibig sabihin, ito yung pamamaraan ng Diyos o nangangahulugan, ikaw ngayon ay meron ng karangalan at meron ka ng dignidad na talagang totally wala ka ng ikahihiya dahil wala ka ng magagawang mali. Okay? Next. Justification. Next column. Dependent on the person and work of Christ. So, wala kang kinalaman dyan. Wala kang gagawin dyan. Kundi ang pananampalataya at ang pananampalataya ayon sa Romans 4:5, hindi siya maituturing na gawa mo. Okay? Ito ay natural response doon, natural na tugon sa pagkaunawa mo sa sapat na ginawa ni Kristo, at nung ikaw ay nanalig sa Kanya, yan, dumedepende ka, sumasandal ka, wala kang ibang inaasahan, kundi ang persona ni Kristo at ang Kanyang sapat na ginawa.
Pagdating naman sa sanctification, dependent on the person and the work of Christ plus believers' cooperation. Ayan. Okay? Yes, ang banal na spirito pa rin ang tumutulong sa atin upang tayo po ay maging banal. May conviction siya, nasasaktan tayo, nakukonsensya tayo every time na tayo po ay nagkakaroon ng kasalanan. At kapag tayo po ay pumayag, nakikooperate tayo sa banal na spirito, mababago tayo. Okay? At dyan naman po ibabase ng Diyos ang kanyang reward or gantimpala na ibibigay sa atin sa araw ng paghuhukom. Okay, next, sa glorification, dependent on the person and the work of Christ. Wala kang gagawin dyan. Naghihintay ka nga lang eh. Halimbawa, ngayon, habang ako'y nagtuturo, anong alam ko, anong malay ko kung ngayong gabi ay bigla na magra-rapture? So, wala akong kinalaman doon. Bigla na lang akong mababago. Amen? So, yun po ang tinatawag na glorification. And then, ang 3 tenses ng verb ay makikita rin po natin dito. Okay? Now, number 1 sa justification is past salvation. Kaya, makikita nyo ang mga verses sa Bible, saved. Andun yung salitang ligtas na sa Tagalog. Sa sanctification naman, may mababasa kayo sa Bible na being saved. Being saved, ibig sabihin, naliligtas. Tumutukoy yun sa ating patotoo, sa ating testimony. And then yun namang future salvation ay shall be saved. Nasa Bible lahat yan. Okay? At yan ang ating tutunghayan sa oras na ito. Next, kinds of salvation in the Bible. Ayan. Atin lamang pong ibidetalye at bibigyan ng mga verses. Salvation of soul from sin and hell. Number 2, salvation of the testimony from this present evil world or of the life or of the walk. So, yun yung second salvation. Number 3, salvation of the body from sin and corruption. Okay? So, sana maging malinaw sa inyo. So, may threefold salvation sa Bible. 3 mukha ng kaligtasan. Sapagkat tayo ay mayroong body, meron tayong soul, and meron tayong espiritu. At may kanya-kanya po yung kaakibat na kaligtasan. So, ang pinaka-main text, kung ba tayo naniniwala dito, ay sinabi mismo ni Apostle Paul. Sa 2 Corinthians chapter 1, verse 10. The Bible says, who delivered us, past tense, from so great a death, and doth deliver, and in whom we trust that He will yet deliver us. Maaaring nung sinulat ito ni Apostol Pablo, ang tinutukoy niya ay yung kaligtasan sa kanyang ministry. Inire-recall niya kung paano siya niligtas ang Panginoon from so great a death, at inililigtas ng Panginoon, doth deliver, and nagtitiwala daw siya na siya'y ililigtas ng Panginoon. Okay? Pero ito po ay konektado pa rin sa atin pong threefold salvation na pinag-uusapan. Number 1, salvation of the soul from sin and hell. Kapag nabasa ninyo ang Ephesians chapter 2, 8, and 9, ang tinutukoy dyan ay salvation of our soul from sin and hell. Kaya po, ang sabi sa verse, for by grace are ye saved, through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So nakita po ninyo, sa biyaya kayo ay naligtas. For by grace are ye saved. Tapos na, past tense. Ano pa? 1 Corinthians chapter 1, verse 8. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us, sa atin pong mga Kristiyano, but unto us which are saved, it is the power of God. Sa Tagalog yan, sa ating mga ligtas na. Hindi po sinasabi niya na naliligtas. So maliwanag. Meron talagang positional salvation. Meron talagang justification. Ano pa? Titus 3:5. Lahat po yan ay pang nakaraan. Past tense po yan. Titus 3:5. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us
by the washing of regeneration and renewing of the Spirit. So, ang banggit ng Bible uli ay tapos na. We are now saved. Amen? Saved us. Naligtas sa ating sa pamamagitan ng kanyang awa ay iniligtas niya tayo. So nakita niyo ba yan? Past tense po yan. Ligtas na tayo. Naligtas na po tayo, mga kapatid. So napakalinaw, hindi ho ba? Next, number 2, salvation of the testimony. From this present evil world or of the life or of the walk. Okay? Yan. Ito po yon. Makikita niyo po, meron pong kaligtasan na wino-work out. May kaligtasang proseso. At ito po yung ginagamit ng maraming tao o relihiyon na hindi naniniwala na ang kaligtasan po ay may tatlong bahagi. Okay? Anong sabi sa Philippians chapter 2, verse 12? Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, obedience yan. Gawa talaga yan. Not as in my presence only, but now much more in my absence. Look at this. Work out your own salvation with fear and trembling. Okay ha, tandaan ninyo, hindi dyan sinabing work out for your salvation. Ang sinabi dyan, work out your salvation. Pag tinagalog mo yan, ang ibig sabihin yan, pag sinabing workout, trabahuhin mo ang iyong kaligtasan. So, ibig sabihin po mga kapatid, pagka mali po ang ating understanding sa grammar, okay, ang iisipin natin, pagtatrabahuhan pala ang kaligtasan. Ang tinutukoy diyang kaligtasan ay yung kaligtasan ng patotoo, yung testimony, yung ating daily walk. Okay, halimbawa, may illustration ako. Pag sinabi niyong magwo-workout ako, so anong tinutukoy niya? Gusto niyang magpalaki ng katawan. Gusto niyang magpalaki ng muscle. So pag sinabing work out your body, so ang tinutukoy mo ay may katawan ka na, kaya lang hindi halatang ikaw ay lalaki kasi wala kang muscle. Kaya ikaw ngayon ay magbabarbell, ikaw ngayon ay magwi-weights upang magkaroon ka ng hugis sa katawan at ikaw ay maging mukhang lalaki. Di ba? Ganun po yun mga kapatid. So, yung talatang ito'y tumutukoy na meron ng katawan, i-workout lang. Ay, pagdating naman sa ating kaligtasan ng kaluluwa, may kaligtasan na i-experience lang, i-workout lang. Okay? Mararanasan lang natin ang pagkawala sa kasalanan. Okay? Yun ang ibig sabihin ng verse na ito ha. Kaya pag may nagturo sa inyo at may nakita kayo sa social media na nagtuturo na ang kaligtasan ay hindi patiyak at gagamitin ang talatang ito, at least ngayon alam nyo na ang paliwanag. Next, Romans chapter 13, 11 to 14. Ang sabi ng Bible sa Romans 13, 11 to 14, and that, knowing the time, that now is high time. Now it is high time to awake out of his sleep. For now, look at this. Look at this. For now is our salvation nearer than when we believed. Paano yan? Sabi ng Apostol Pablo, sapagkat ang ating kaligtasan ay mas malapit na kaysa sa noong tayo'y sumampalataya. So gagamitin din yan ng mga hindi naniniwala na ang kaligtasan ay pwedeng matiyak. Sasabihin nila, nakita nyo? Hindi pa ligtas. Malapit pa lang. Okay? So yun po ang dahilan. Bakit ganun ang interpretation nila? Hindi po nila nakita na merong past salvation. Yan po hindi tumutukoy sa salvation of the soul. Yan ay tumutukoy sa salvation of the body or doon sa tinatawag na glorification. Ano? Okay mga kapatid? Tingnan nyo. Kasi ang kausap na rito, mananampalataya na. Ang kausap niya po rito, mga ligtas na, mga members na ng simbahan. Okay? Now, tingnan nyo po mabuti. Verse 12. The night is far spent. The day is at hand. Let us therefore cast off
the works of darkness and let us put on the armor of light. So nakita po ninyo, ika-cast off the works of darkness. Kasi kahit ligtas na tayo, pwede pa rin tayong mayroong kasalanang nagagawa. At ang kalooban ng Diyos ay iwaksi, itapon, alisin. Yun. So, yun ay tumutukoy sa ating progressive salvation, sa ating sanctification, mga minamahal. Verse 13, let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness. O, ayaw ng Panginoon na tayo po ay alam niyo yung rioting, walang taros na pagsasaya. Ito yung pumupunta sa videoke, pumupunta sa inuman, pumupunta sa diskuhan, pumupunta sa mga club. Yan po yung rioting na tinatawag, and drunkenness. Pag-iinom, paglalasing, yan po yun. Ano pa? Not in chambering, in wantonness. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng chambering? From the word chamber or bed. Ang ibig sabihin lamang po niyan, huwag kang gumawa ng mga bagay sa publiko na ginagawa mo sa pribadong kwarto. Okay? Ang ibig sabihin po yan, may kinalaman po yan sa sexual sin, mga kapatid. Example, yung chambering na yan ay may kinalaman din po sa pananamit. Halimbawa, nagsusuot ka ng damit sa room mo, papaano ka ba natutulog? Ano bang sinusuot? Especially ang mga babae. May damit pang tulog, tama? Ang isang babae na nagsuot ng damit pang tulog, hindi dapat yan inilalabas. Kasi pang kwarto lang yan. Okay? Kapag ang isang babae na may suot na pang tulog, at ilalabas mo, at magwawalis ka na sa bakuran mo, sa tabi pa ng kalsada, nagwawalis ka at ang suot mo'y damit pang tulog, and usually, alam nyo na ang itsura ng damit pang tulog. Okay? At maaaring ikatukso ng kapitbahay. Maaaring ikatukso ng mga dumaraan. Ang tawag dyan ay chambering. Kasalanan pala ang bagay na iyon. Kaya po, mahalaga po sa isang Kristiyano na matutunan ang tamang pananamit. Hindi lamang kayo magsusuot ng tama sa loob ng simbahan. Kahit kayo nandyan sa inyong tahanan, magsuot kayo ng tama. Hindi dapat nagsusuot ng katutuksuhan. Hindi ibig sabihin, wala naman ako sa simbahan, okay lang magsuot ako ng spaghetti pababa at spaghetti pataas. Hindi. Hindi yun kalooban ng Diyos. Naintindihan nyo na, dapat yan ay inyong magawa sapagkat yan ang kalooban ng Diyos. Okay? Ano pa? Not in strife and envy. Hindi ka nakikipag-away, hindi ka dapat naiinggit. Kung ikaw ay may kaaway, ikaw ay dapat makipagkasundo. Kung ikaw ay naiinggit, dapat hindi ka mainggit. Sabi ng Bible, huwag kang mainggit. Magtrabaho ka para mabili mo kung anong gusto mo. Inggit na inggit ka sa kapitbahay mo. Ikaw naman walang ginawa kundi mag-cellphone. Sa halip na humanap ka ng pagkakakitaan, ay cellphone ka naman ng cellphone. So, hindi yun kalooban ng Diyos. Ano pa? But put ye on the Lord Jesus Christ and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. So, malinaw, hindi ba? Ayaw ng Panginoon na magbigay tayo, maglaan tayo ng ating oras, ng sandali para ma-fulfill daw yung ating pagnanasa. Okay? So, yung salvation na yan ay may kinalaman sa kaligtasan, future salvation yan. Okay? So, future salvation at itong mga binasa natin ito kasi ang pinakatinutukoy dyan is yung salvation na progressive. Kasi ang tinutukoy doon sa verse 11, for our salvation nearer than when we believe, salvation niya ng katawan. So, sinasabi ni Apostol Pablo, habang naghihintay pa tayo sa salvation, sa future salvation, atupagin natin ang ating present salvation. Kaya yan, tungkol po yan kung paano mabubuhay sa lupang ito. Amen. Number 3, salvation of the body. Salvation of the body. Pag sinabing salvation of the body, from sin and corruption. Hindi na tayo magkakasala sa laman na ito at the same time, hindi na tayo mabubulok, hindi na ho tayo masisira, hindi na po mangungulubot ang ating balat, okay? Sapagkat
yung salvation of the body na yan, magiging perfect na po tayo, mga kapatid. So, anong sabi dito sa Acts 27 verse 31? May tinutukoy na salvation na ang pinupunto at ang pinupukosan ay walang iba kundi yung katawan. Look at this. Acts 27:31. Paul said to the centurion and to the soldiers, except this abide in the ship, ye cannot be saved. Ayan. So, ibig sabihin ba, nabanggit yung salitang ligtas o maliligtas o naligtas? Tumutukoy ba yan sa kaligtasan ng soul? Yan po. Sa konteksto niyan, nakasakay sila sa bangka o sa vapor, sila Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, sinabi ni Apostol Pablo doon sa centurion, doon sa pinaka-pinuno mga kapatid, maliban na yung mga tao ay manatili dyan sa ship, dyan po sa barko nila, sabi niya, hindi kayo maliligtas. Ang kaligtasang tinutukoy dyan ay sa katawan. Ibig sabihin, mamamatay, matitigil sa paghinga. Bakit? Malulunod eh. So, hindi lahat ng salitang saved, and salvation ay tumutukoy sa kaluluwa. Maliwanag po yan. Maliwanag na maliwanag. Romans 5:9. Ang sabi ng Bible sa Romans 5:9 hanggang 10. Much more than, being now justified by His blood. Past tense, justified already. We shall be saved. Ayan na naman, oh. Future. We shall be saved. Future yan. From wrath through Him. Verse 10. For if, when we were enemies, dating kaaway, we were reconciled to God. Past tense, reconciled to God by the death of His Son. Look at this. Much more, being reconciled, we shall be saved by His life. So, ang kaligtasan dyan na tinutukoy ay salvation ng katawan, hindi ng kaluluwa. Okay? So, dahil sa mga talatang yan, ginagamit yan ng mga naniniwala na nalulus ang salvation at ang salvation ay future pa lang. Pero yung kaligtasan na tinutukoy dyan ay hindi sa kaluluwa. Yan po ay kaligtasan ng katawan. Ano ba ang sinasabi sa Philippians 3:20? Philippians 3:20. For our conversation o citizenship is in heaven, from whence also we look for the Savior. Ang kausap dito ni Apostle Paul ay mga ligtas na, mga mananampalataya na. The Lord Jesus Christ, verse 21. Look at this. Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body? Amen. According to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. So, ang talatang ito'y tumutukoy sa future changes of our vile body. Si Apostol Pablo ang nagsasalita niyan. Umaamin si Apostol Pablo na kahit apostol siya, meron pa rin siyang, taglay pa rin niya ang vile body. Kaya po, wala pong tao na nabubuhay ngayon, kahit gaano pa siya kadaming alam sa Bible, ang hindi nagkakasala. Nagkakasala pa rin tayo sa isip, sa salita, at sa gawa. Walang maipagmamalaki ang sinuman. But praise the Lord, darating ang araw na iyon na mapapalitan ang ating vile body ng glorious body. Like, sabi diyan, like unto His glorious body. Kung ano po ang katawan ni Kristo nang siya nag-resurrect from the dead, ganun din ang katawan na maibibigay sa atin. Hindi ba kayo excited dyan, mga kapatid? Amen. Kaya po, itong mga bagay na to, sobrang bait ng Diyos, sobrang mapagmahal ng Diyos sa atin. Bagamat tayo nagkakasala pa, pero mga kapatid, sigurado na ang pagpunta natin ng langit. Kaya anong isusukli, anong ipapalit natin sa ating Panginoon? Mabuhay po tayo na merong kabanalan, mabuhay po tayo na may pagtanggi sa kasalanan at patuloy nating tulungan ang ating sariling bumangon kung tayo may nadapa. At patuloy tayong lumakad, patuloy kang umattend sa church, patuloy kang magbasa ng Bible, patuloy kang makinig ng online preaching kung meron man, at patuloy kang manalangin, patuloy kang makipag-fellowship, pakipag-usap,
pag-usapan ninyo ang tungkol sa Bible at tungkol sa Panginoon. Amen? Sa pamamagitan niyan, maiingatan ang ating sarili mula sa pagkakasala. Diyan po natatapos ang ating slide ngayon pong gabi pong ito, mga kapatid. I hope na meron kayong natutunan. Okay, mga kapatid? Sana po lumago kayo. So, God bless you po.